May tanong ako sa'yo, bakit kaya yung ibang tao, kalmado pa rin kahit ang daming problema, habang yung iba, parang gumuho na ang mundo sa unang pagsubok pa lang? Bakit yung iba, tuloy-tuloy lang kahit may sakit, kabiguan, at mga balakid, pero yung iba, sumusuko agad? Hindi to dahil sa swerte, hindi rin dahil sa galing o talino. Ang tunay na dahilan, lakas ng isipan, mental toughness, at karamihan, hindi yan nabubuo kailanman. Pero ngayon, magbabago yan. Dahil sa dulo ng video na to, maiintindihan mo kung paano buuin ang isang isipang matatag. Yung tipong hindi basta-basta natitinag kahit anong dumating. Hindi lang to basta motivation. Ito yung klase ng lakas na pangmatagalan. Kung handa ka na, simulan na natin. Lesson 1. The mental shift that transforms your life. Ito ang unang katotohanan kailangan mong marinig. Hindi talaga madali ang buhay. At kung nahihirapan ka, hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Ibig sabihin lang, tao ka. Lahat ng tao, may pinagdadaanan. Lahat nadadapa. Pero ang mga taong matatagang isipan, sila yung marunong bumangon. Ang totoo niyan, parang muscle lang ang isip natin. Mas lalakas lang yan kapag nasusubok. Kapag lagi mong iniiwasan ang hirap, kapag palagi mong pinipili ang madali, hindi lumalakas ang utak mo. Kaya pag dumating yung totoong problema sa buhay, madali kang mabasag. Pero ito yung twist, lahat ng hamon, training yan. Bawat pagkatalo, pagkakataon yan para tumibay. Kapag natuto kang tingnan ang mga problema, hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda, doon ka magkakaroon ng tunay na lakas ng loob. At doon nagsisimula ang pagiging matatag, sa mindset na hindi umaatras, kahit gaano pa kabigat ang laban. Lesson 2. Daily Habits to Build a Stronger Mindset. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga dapat mong gawin araw-araw. Kasi ang lakas ng isipan, hindi yan nabubuo sa isang malaking moment lang. Nabubuo yan sa maliliit na panalo na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Ito ang 4 na simpleng habit na pwedeng mag-rewire ng utak mo. Una, malamig na shower sa umaga. Oo, hindi dahil gusto mo ng lamig, kundi dahil gusto mong simulan ang araw mo sa isang bagay na mahirap. Disiplina ang pinapalakas niyan, hindi lang katawan. Pangalawa, pag-ehersisyo. Magkadugtong ang katawan at isipan. Kapag lumalakas ang katawan mo, sumasabay ang kumpiyansa mo, focus mo at tibay ng loob. Pangatlo, meditation o katahimikan. Kahit 5 hanggang 10 minutes lang na tahimik na pagupo araw-araw, malaking tulong na yan para matutunan mong kontrolin ang emosyon mo at manatiling kalmado sa gitna ng stress. At panghuli, gawin mo ang mahirap kahit hindi mo kailangan. Maaaring kasing simple lang ng hindi pag-snooze ng alarm. Maaaring isang dagdag na rep sa workout. Maaaring pagsasalita sa sitwasyong awkward o hindi komportable. Ang punto, kapag nasanay kang piliin ang hirap, hindi ka basta-basta matitinag kapag dumating ang totoong pagsubok. Lesson 3. Habits that kill mental strength. Ang pagiging matatag, hindi lang yan tungkol sa kung ano ang ginagawa mo. Mahalaga rin kung ano ang mga hindi mo na dapat ginagawa. May mga ugali na unti-unting humihina sa isipan mo kahit hindi mo napapansin. Kaya kung gusto mong tumibay, kailangan mo munang putulin ang mga to. Una, tumigil ka sa pagrereklamo. Bawat segundo na inuubos mo sa pag-aangal, sayang. Yung energy na ginugugol mo sa reklamo, pwede mong gamitin para ayusin ang sitwasyon. Kung may problema, ayusin mo. Kung hindi mo kayang ayusin, bitawan mo. Pero huwag kang manatiling nakatambay sa gitna. Pangalawa, iwasan mong hanapin ang comfort palagi. Wala talagang totoong pag-unlad sa loob ng comfort zone. Kung gusto mong lumakas, kailangan mong harapin ang lamig, ang hirap, ang mga awkward na usapan, at yung mga bagay na hindi mo gusto pero kailangan mong gawin. Nandoon ang tunay na growth. At pangatlo, itigil mo na ang pagdadahilan. Oo, minsan maganda pakinggan ang mga excuse natin. Pero sa totoo lang, yan din ang dahilan kung bakit hindi tayo umaangat. Tandaan mo to, lagi kang may choice. Lesson 4. A real story of mental transformation. Ngayon, gusto kong ikwento sa iyo ang isang tunay na halimbawa ng mental toughness. Siguradong kilala mo siya, Arnold Schwarzenegger. Pero kalimutan mo muna yung mga muscles, pelikula, at pagiging sikat. Balikan natin kung saan siya nagsimula. Lumaki siya sa isang maliit na baryo sa Austria. Walang pera, walang koneksyon, walang magarang gym. Meron lang siyang pangarap at disiplina para habulin yon. 15 taong gulang pa lang siya nang una siyang humawak ng barbell. At sa edad na 21, iniwan niya ang lahat para lumipad pa Amerika. Halos hindi siya marunong mag-Ingles noon, pero hindi siya pumayag na manatili sa ordinaryong buhay. Nag-ensayo siya na parang baliw, maagang gumigising, mabibigat na training, walang shortcut. Hindi siya yung pinakamalakas, hindi siya yung pinaka-gifted, pero siya yung pinaka-determinadong magsipag. At tandaan mo, hindi niya palaging gusto ang ginagawa niya.
Minsan, wala siyang gana. Minsan, pagod na siya. Pero araw-araw, sumisipot siya. Dahil yun ang tunay na lakas ng isipan. Ang gawin ang dapat kahit wala ka sa mood. At anong nangyari? Naging 7-time Mr. Olympia. Naging Hollywood star. At kahit di mo inakalang posible, naging gobernador pa ng California. Ngayon, hindi mo kailangang maging kasing sikat niya. Hindi mo kailangang tumayo sa entablado. Pero kung yung batang walang-wala, walang koneksyon, at walang kasiguraduhan ay nabago ang buhay niya nang dahil sa tibay ng isipan, anong dahilan mo para hindi magsimula ngayon? Lesson 5. Mastering Emotions in High-Stress Situations. Ang mga taong matatag ang isipan, hindi sila alipin ng emosyon nila. Marunong silang magpigil, mag-isip, at magdesisyon ng tama kahit under pressure. At ang sikreto? Simple lang, huminto bago ka mag-react. Kapag nakakaramdam ka ng matinding inis, lungkot, o stress, huminga ka muna. Bago ka magsalita, bago ka gumawa ng desisyon, bago ka sumabog, tigilan mo muna ang sarili mo. Isang malalim na hinga, magbilang hanggang 3. Sa sandaling yon, nagkakaroon ka ng puwang. At sa puwang na yon, doon mo mababalik ang kontrol sa sarili mo. Kasi ang emosyon, parang alon yan. Hindi mo mapipigilan ang pagdating nila, pero pwede mong piliin kung paano ka sasabay. Hindi iniiwasan ng mga malalakas ang emosyon. Pinag-aaralan nilang kontrolin ang reaksyon nila. Dahil sa huli, hindi yung nararamdaman mo ang sukatan ng lakas mo, kundi kung paano ka tumugon sa nararamdaman mong yan. Lesson 6. Redefine failure. Karamihan sa mga tao, takot na takot mabigo. Para bang kapag nagkamali ka, tapos na ang lahat. Pero ang totoo, ang failure hindi katapusan. Parte yan ng proseso. Sa bawat pagkatalo, mas tumatalas ka, mas tumitibay ka, mas nagiging handa ka sa susunod na hamon. Tingnan mo kahit sinong champion, athlete, negosyante, artist. Mas marami pa silang palpak kaysa sa mga taong takot sumubok. Pero anong pinagkaiba nila? Hindi sila huminto. Ang pagkatalo, nagiging permanenteng kabiguan lang kapag tumigil ka na. Kaya sa susunod na madapa ka, huwag mong sayangin sa pag-self-pity. Aralin mo, i-adjust mo, tapos ituloy mo. Dahil sa bawat pagkakamali, may leksyon. At sa bawat leksyon, mas lumalapit ka sa panalo. Lesson 7. Discipline over motivation. Ngayon, ito ang isang matigas pero totoong katotohanan. Ang motivation, hindi mo palaging maaasahan. Oo, masarap sa pakiramdam, nakaka-hype, pero madalas, panandalian lang yan. Darating ang mga araw na tinatamad ka, wala kang gana, pagod ka. At kung kikilos ka lang kapag motivated ka, hindi mo mabubuo ang tunay na tagumpay. Ang tunay na susi, disiplina. Yung kahit ayaw mo, ginagawa mo pa rin. Yung kahit antok ka, gigising ka ng maaga. Yung kahit pagod ka, pupunta ka pa rin sa gym. Yung kahit ang daming tukso, pipiliin mong mag-focus. Hindi man yan glamorous, pero yan ang tunay na lakas. Dahil bawat pagkakataon na pinipili mong gawin ang tama kahit mahirap, tinuturuan mong pagkatiwalaan ang sarili mo. At doon nabubuo ang totoong kumpiyansa. Hindi mo kailangang maging superhero agad. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang, magsimula. Magsimula sa paggawa ng mga bagay na mahirap. Magsimula sa pagiging tao na ipinangako mong magiging ikaw. Kasi ang hinaharap mong ikaw, hindi yan nabubuo dahil sa swerte. Nabubuo yan sa mga choices na gagawin mo simula ngayon. Kung maghihintay ka pa para maging komportable, walang mangyayari. Kung maghihintay ka ng tamang panahon, hindi darating yon. So, anong pipiliin mo? Manatiling pareho? O tatayo at magiging matatag na sa mga hamon ng buhay? Ang desisyon, nasa iyo. Kung nagustuhan mo yung video na to, i-share mo sa mga kaibigan mong kailangan marinig to. At kung gusto mo pang matutunan ng mas marami, mag-subscribe ka na. Kasi nagsisimula pa lang tayo.